At kasama na natin live sa ating studio ang owner at baker ng Quilinas Bake Shop, Miss Melanie Baldaviso. Good morning po at welcome po sa Pro Pinoy. Good morning po. Good morning, sir. Good morning, po sa inyong Melanie. lahat. Oh. Ano pong nickname natin, ma? May May. na lang. May, tell us about your story. Siyempre, kailangan malaman natin kung saan ka nagsimula, di ba? Yes. Paano ka napunta rito sa... Alam ko, Bibig. mahilig kang kumain ng cake dahil kasayas tayo ni Jo. Opo. Ayan, sige po. Bali po, nagsimula ito kasi nung after I resigned from my previous company sa isang BPO, nagkataon yung mother namin kasi naoperahan sa mata. So, ako yung pwede that time na magstay sa bahay. Kaya, siyempre, pag nasa bahay ka, kailangan kumita ka pa rin. So, kailangan maging busy. So, naisipan ko pagkain. Kaya nga, it's very ironic kasi hindi ko talaga hilig mag-bake eh. Mas komportable ako sa pagluluto. So, ang ginawa ko muna yung mga parang packed lunch para sa kapatid ko. Tapos kung may luto, di saka lang magluluto. Tapos, nung naghahanap ako sa webpage, sa internet ng about cooking workshop na medyo malapit sa amin, I stumbled across a workshop na it featured peanut butter cupcakes na recipe. Kaya ako naging interesado kasi mahilig ako sa peanut butter. Dahil lang doon, pero hindi ako interesado talaga mag-bake. So, napunta ako dun attend ako ng workshop after that. Tapos, yung sister ko, nagkataon, yung isang friend niya, birthday ng anak, 7th birthday. So, sabi niya, sige, yung pinag-aralan mo, you put it into practice. Tingnan natin kung okay ba. So, nung nag-start. So, nag-bake ako for that occasion. Sa friend niya si Lorraine Cruz. So, yung cupcakes, nagustuhan ng mga guests. After nun, may mga nag-order. So, doon ako nagsimula maggawa ng cupcakes. Tapos yung friend naman niya, syempre hindi naman kagad-kagad kikilik eh. So, may mga pagkakataon na you have to promote your product. And then, may isang parang fundraising event for her friend din, sa sister ko, to raise, kasi merong may sakit na anak. So, sige, nag-fundraising, I participated in the fundraising event. So, doon, one way to promote the product, doon sa cupcakes. So, puro cupcakes lang ako ng cupcakes. Kaya, hindi ako masyadong sold pa muna na dito ba talaga ako? Kasi sa simula, parang hindi mo alam, baka parang naglalaro ka pa lang eh. So, later on, when somebody requested a cake, sabi ko, sige, ano kaya iba pang version ng cupcake? Kasi hindi pa ako convenient to bake a cake. So, nag-search ako sa internet, ano bang meron? May lumabas na parang giant cupcake naman, giant version ng cupcake. Ba? So, yun naman ang sunod na ginawa ko, puro giant cupcakes lang. Wala pa talagang cake. Gano'n kahigante yung cupcake na yun? Yung giant Mga na yun. kasing laki niyan, sir. Mga Ah, size okay. size 6 cupcake, pero malaking version para magmukha siyang cake. Ngayon, nung sabi ko, ano pa kaya pwede? So, search ako ng research, tapos hanggang sa na somebody talagang may nag-order ng cake, hindi ko talaga naiwasan. Yun yata yung pinaka-first cake ko eh. Yung sa dating supervisor ko sa bangko. Para sa apo niya. So sabi ko, sige, total, 1 layer lang naman eh. Subukan ko. So nag-browse muna ako sa YouTube, paano ba gumawa ng cake? Kasi iba talaga ang So, pagka-cake graduate sa ka na cake. University of YouTube. YouTube. Kaya isa yun sa mga nakatulong para magkaroon ka ng idea. So from there, sabi ko, naku, papunta na talaga sa cakes. Tapos, hanggang sa, syempre pag nasa baking, nagsimula ka na mag-bake, you're going to search for groups kung saan ka rin pwede mag-inquire ng mga ganyan. So, I became part of a baking group, yung Workshop for Excellence. Shout out to Miss Joanne Calventago. Doon ako, first year anniversary nung workshop, nung grupo na yun, ng baking, nanalo ko ng oven. First anniversary. Aba. Perfect. Sabi ko,
ay, ito na yata talaga yung sign na talagang baking ako. Tapos, hindi lang yun. Sabi ko, siguro, swertihan lang. Parang first time lang. Tapos, biglang yung second year, the succeeding year, nanalo ako, yung ulit oven. Na malaki na this time. Malaki pareho. So, first kasi parang malaki. But it's a gas oven. And then, the second time, nanalo ulit ako. The first prize. Well, may major pa, pero I was also an oven, tapos yung ibang equipment. So sabi ko, this already sealed the deal na talagang nasa baking na talaga. It's no longer something na naglalaro-laro lang. So, yun, I continued to, syempre, kailangan you have to upgrade and update your skills. Nag-aral ako, kaya may mga bulaklak-bulaklak yung mga... Nagustuhan ko kasi yung... since I started with cupcakes, as gusto mo ma-enhance kung paano, nauso yung mga floral theme ng mga cupcakes. I remember when I was in the elementary, my mother, pag may ikakasal kasi, maliit na bayan kami. At that time, Surigao City was a small town. Pag may ikakasal, dalawa lang naman ang ino-orderan ng cake. Yung best friend ng mama ko at saka yung mama ko. So, talagang gumagawa siya ng mga flowers, dinidecorate niya eh. Ganon-ganon eh. But during the time, yung egg white, imimix mo sa sugar, yung fine sugar. So ako naman mag-i-egg mano-mano ba nung araw, papawisan ka eh. Hanggang hindi na po tumutulo, di ba? And then yun ang gagamitin ng icing, lalagyan ng dye. May mga pangkulay yan eh. So, I'm sure na ngayon, iba na yung ginagawa nila, fondant na yung... Ano bang style mo, fondant na? Ako po kasi yung pinaka medium of decoration ko is using buttercream talaga. Buttercream. Eh, kanya-kanya. So, yung fondant, nag-try ako pero kasi kailangan mo talagang magmasa doon. Parang yung nagagawa ng Parang bread. talagang flexible siya. Flexible siya. Makinis. Makinis. Saka ano siya, ang maganda, ang advantage kasi sa fondant is yung, lalo na sa mga wedding, pag matagal na naka-display ang cake, at least protektado Oo, yung cake sa hindi fondant. malalabsak ba ang tawag doon? Hindi malalabsak. Hindi siya parang... So, ang gamit mo ngayon, Buttercream Cream. po ako, sir. Mas confident po ako at saka mas sa masarap kasi yung buttercream. Opo. Not so sweet. Malasa. Opo, hindi po matamis. Kaya pag natikman niyo yung cakes, malalaman niyo. So, ano yung mga cupcakes natin ngayon? O meron kang chocolate cupcake? Yes, moist chocolate cupcake with dark chocolate butter ganache po yan, yung frosting niya. Tapos meron din po tayong caramel cake. Yung caramel cake po, may caramel icing, tapos may smooth buttercream frosting sa taas. Tapos meron din po ako kasi hindi naman lahat So, ng dito tao. sa chocolate, Moist. ang ginagamit mo dyan na tawag nito butter, Opo, pang mix. Opo. Subukan mo gumamit ng cacao butter para chocolate talaga malinamnamang dating. Opo. Subukan mo yan. Sige, subukan ko, You'll be sir, the only para one with a cupcake Cacao butter. With using cacao butter. It's a bit expensive, no? Yes. Kaya lang, cacao na cacao talaga. Chocolate na chocolate. Siguro sa first special. Very Request. super special yan. Opo. Kasi like for example, may makikita kang mga chocolate bars like Cadbury. Ang tawag niyang compounded. Kasi ang gamit nila rin is yung chocolate powder. Powder. Tapos nilalagyan din nila ng yung cow's butter. Opo. Pag titikman mo naman, masarap din naman. Pero iba talaga yung cacao butter. Sige, masubukan ko po yan. Subukan mo yan. You can find cacao butters naman sa mga bake shop. Kaya lang it's a bit expensive. Opo. Lalo po Ngayon, kung gusto mo na makatipid, bumili ka ng tableya. Yung tableya. Cacao tableya. Tapos i-grind mo ng mabuti. May blender ka naman dyan. Opo. I-grind mo ng mabuti. Then yun ang parang cacao butter. i-substitute mo sa... Kasi andoon pa yung cacao butter. Kasi natural. So, bumili ka ng tableya, i-blender mo. Pagkatapos, mix it with flour, mix it with milk.
and sugar. Then you have the most fantastic chocolate cake. Sige, sir. In the Subukan po Philippines. natin. Mag-iisa ka. Maraming nakikinig. I'm sure gagawin din Gagaya. nila yun. Opo. So, dalawa yon. May bit expensive, tas makakamura. Opo. Pipili na lang po kayo doon. Tangkilik ng Mas produktong mahal kasi kung Pilipino. bibili ka ng ano eh. Cacao ng cacao butter. Opo, mahal po si Pero kung cacao bibili ka ng Tableya. tableya, pero siguraduhin mo na yung tableya na yan super fine. And then i-blender mo para magiging powder siya. Pwede mo nang i-mix. Yan. Daming tips ni. Oo. Meron kaming kilala, Tableya Baterol. Ah, Diba? Si Miss MJ. Andres, i-connect mo nga kay Baterol. Kay Batirol Kay Miss para- MJ. Kay ka. Miss MJ. Oo. Dahil marami siyang Tableya. tableya. Oo nga. Sa ano po natin, binibenta po natin yung cupcakes natin per dozen. Per dozen po. Ano po yung box niya? Ang box po niya, ang Dala box po ba natin? Ay, box of 6 lang kasi Ay, ayan na, okay. nakalagay yun. Box of 6 po Box na of 6. Pero since ako po kasi walang parang regular menu na parang on hand na kailangan Available. customized ka, you have to order mga at least 5 days ahead. Advance. Yung mga advance para po mapaghandaan po talaga. So, 5 days yung kailang ilaan na day. Oo. Lalo po yung mga simple toppers lang naman po yan. Pwede mga minimum 5 days. Pero pag mga customized cupcakes, lalo na yung mga may fondant toppers, May design. may design. SpongeBob, mga Oo, ganon. mga ganon. Mga specific theme cupcakes. Minimum nun, mga 10 days at least. Kasi meron din po akong co-baker. Pinapagawa ko naman po sa kanya yung mga toppers no fondant. Kasi hindi ko po forte yung fondant. So, yun naman po ang aking source din. So kahit hindi po natin gamay yung paggawa ng fondant, tumatanggap pa rin tayo kasi meron Yes. naman tayong Opo. napapasahan. Opo. Kasi syempre po, pag may customer ka, yung kung anong needs po ng customer nyo, yun yung at least priority mo. Kung anong maitutulong mo para they'll be able to you'll be able to fulfill their order, you have to exert an effort to be able to Pero yung address that. Kilinas Bake Shop po, inyo lang to, hindi nyo kasama si co-baker Ay, doon. hindi po. Opo, hindi po. Si Kilinas. In-order ko lang po yung fondant topper sa isang baker, tapos yung Kilina, sa akin lang po talaga. Sino po si Kilina? Si Kilina po, pangalan po yan ng maternal grandmother po namin. Aba. Opo. Kasi siya yung, mahilig kasi sa pagkain yon. Tsaka, katulad na, like yung mga lola natin, usually masarap ang kanilang mga naluluto. And she was the one who introduced me sa kitchen. 9 years old pa lang po ako. So, siya yung inspiration, kaya sa kanya ako pinangalan yung business. Kilina. Ayan. Sa Kilina Bake Shop po, meron ding mga rectangle na cakes. Rectangular. Yeah. Opo, may pwede pong ibang size. Malimit lang po kasing order na bilog ang gusto nila eh. Yung mga tawag nating mga sheet cakes. Sheet cakes yung rectangular, we call them sheet cakes. May nag-order din naman po. May mga flavors po yan, di ba? Yes. Ano-ano po yung flavors ng cakes? Ang main flavors po ng cake ko ay moist chocolate, red velvet, classic chiffon na mocha or mocha chiffon, and then I also have carrot cake. Carrot. Tapos masarap yun. cake. banana paminsan pag may request. Yema cake, may gumagawa din po ako pag Yema may cake. request. So at the moment, meron ka ng physical store? Wala pa po, sir. Wala pa. Wala So pa po. online lang talaga? Online po. Opo. Kung may order online. Opo. But I have my Like for example, kunyari, talagang order ng wedding cake. Ilang layer? siguro ako, pag may wedding cakes, ang pinaka nagawa naming wedding cake is 3 layer po eh. 3 layers po. So nakagagawa ka na rin Yes, ng opo. mga birthday cake. Birthday cake, wedding cake, any occasion cake pwede naman po. So mainly, ang mga customers natin, from what area?
Around your area or all over Metro Manila na? Metro Manila. Tapos Metro Manila, minsan umabot ng Laguna, yung mga nakatira doon. And sometimes, meron kasi akong parang, I also encourage na yung mga nasa abroad, kung meron silang, I call it LDR request, long distance request. Yung mga surprise. Cakes. Yung mga may gustong magpadala ng mga cakes sa mga Magulang. magulang nila Magulang. dito, yung mga pwede Asawa. Mga mag-order sa girlfriends. akin. Ayun, first ko po, sir, ganun eh. For a boyfriend na boyfriend niya, sinurprise niya, pinapunta niya sa place ko para yung pala may cake siya. So, anniversary Sweet kasi naman. nila yon. Nasa Dubai yung girl or Saudi. Tapos yun Babae yung po request ang sa akin. nag-surprise. Opo, babae po Babae. nag-surprise. Tapos yung boyfriend ng yun ang kauna-unahan kong cake na abroad, yung nag-request. Kaya sabi ko, yung okay yung idea na gano'n na yung mga people abroad, minsan kasi walang time o kaya gusto lang maiba naman, not the usual commercial cakes lang na nabibili. So, sabi ko, pwedeng long distance request na cakes. yung Customized. Customized cakes naman. So, hindi ka pa nagma-mass produce like, wala ka kasing pwesto, no? Wala pa po. Kung may pwesto ka, talaga magma-mass produce ka niyan. Kailangan mo Opo. ng maraming equipment yan. Opo. Yes. Like for example, yung planetary mixer. Mixer. Kailangan. Diba? Kailangan nun, sir. Mga cakes. Sa susunod po. Later on, are you not planning to branch into, like for example, mga bread? Ay, yun, sir. Isa po sa mga planong ko po yun. Kasi last summer, nag-aral din po ako ng pastry and breads and pastry. So, it's something na I would like to discover later on. Kasi you have to continue to evolve eh. Kasi hindi naman laging tao gusto mag-order ng cake. So, you have to have varieties. So, saka you have to have your Trend. own identity. Yes. So, kailangan Opo. kasi pag sinabi, yung chocolate cake na yan, Kilinas, masarap yun. Masarap. Kasi talagang malinamnam. Ayun. May cocoa binigyan na kita butter. ng tip, ha? Apo. Ma'am, gaano po kahalaga para sa inyo? Kasi marami ding gustong maging baker eh. Yung mga pagkakaroon ng pag-a-attend ng workshop, yung mga seminars, gaano po kahalaga dapat na Yung mga workshops and seminars, kahit sabihin natin na may sarili tayong negosyo, kahit may YouTube University, importante pa rin po yung actual seminars and workshop na na-attendan natin. Kasi doon, you get to meet also yung mga professionals that will share their skills na hindi natin nakikita minsan hindi natin nakikita sa YouTube or sa social media. And then, ang importante din is you also learn from other, sa seminars and workshop, you also meet other people, mga ibang bakers din. You also learn from their experiences. Kaya maganda rin na nag-attend ng mga workshops and seminars. present din po yung mga equipment? Yes. Yung mga baking workshops na na-attendan ko, nandun yung mga equipment. Tapos, ginugroup kami na mga, may groupings. Tapos, gagawa kami ng specific recipe. Tapos, yun. Ganun kami usually pag So, hindi po kailangan na dapat kompleto na ako sa gamit bago ako umattend. Kasi meron naman Ay, hindi. available. Opo. Ayan. Para sa mga may concerns dyan, ayan. Hindi rin mura yung mga gamit. Oo po kung Kaya nga mahal. Sa mixing, like for example, sa bagay, pwede ka naman yung pag at this point in time, lang yan yung customized order, pa isa-isa Yeah. So pwede ka na yung electric na Mixer. Hand mixer. hand mixer. Unless you start mass producing, kailangan mo na talaga ng mga 10-liter na mixer or 15-liter na mixer, planetary mixer mixer. para sa cake. Mas complicated kasi yung tinapay kasi pinapatubo mo pa yan, Alsa. nilalagyan ng yeast eh. Ang cake, simple lang naman yan. Once na mix mo na lahat, basically, ano ba naman yan? Yung butter, meron kang Sugar. flour, and then milk. Tapos gusto mo maging vanilla, lagyan mo ng vanilla flavor. Kung gusto mo naman chocolate, i-mix mo yung chocolate with the flour. Yun, meron kang chocolate chocolate cake. cake. Ngayon,
Di ba tumataas yung presyo ng flour? Opo, Magkano tumataas. ngayon ang presyo ng flour? Ang pinakahuli dun sa bake shop was around 68 or minsan 70 per Wow. kilo. Per kilo. Grabe, ang mahal na. Opo. Noon dati, nakakabili ko ng 40 or 30. When we 13 started pa. our program 2 years ago, 30 pesos pa yan. Yung Yes, sir, harina. nasa ano, di lalo na sir sa supermarket. Mas mataas. 30 pesos. Tas 70 na. Ang ano kasi, one of the biggest supplier ng wheat, raw material kasi ng flour is wheat, Ukraine. Eh, ginera sila ng Russia, so hindi na masyado nakaka-export. In fact, in South Africa, ang ginagawa ng South Africa, nag-focus na lang sila doon sa cassava flour, fufu bread, tawag niyan, fufu bread. bread. Have you tried experimenting? Kunyari, you mix cassava flour with regular flour. Ay, yung hindi pa po, multipurpose. sir. Hindi pa Subukan mo. Kunyari, 25% cassava flour with the regular flour. Tingnan mo kung anong lasa. Sige sir. Try lang. Una kakao ngayon, ano na. Ah, Sunod di yun. ba? Ano. Gluten kasi ang multipurpose flour. Sa cake, hindi naman kailangan gluten yung flour. Why? Hindi mo naman pinapatubo yan eh. So, a mixture of gluten, a mixture of multipurpose and cassava will not matter much. Doon ang cassava, sticky lang yung cassava. Ayun. Ino-note na yan ni Ma'am Maraming mga May. learnings kaya na. Para makakatipid ka. Kasi 60 pesos. Magkano ang cassava flour? Siguro mga 30 pesos lang. Or 40 pesos. Ayun. May mas mura pang palang harina ngayon. Cassava flour. Wala kasi taste ang neutral ang taste ng cassava. Hindi kagaya ng flour, rice flour. Talagang Lasa. malalasahan mo yung kanin. Texture. Ayan. Pag-usapan naman po natin yung mga packages, tas yung mga presyo, yung may 6. Like this one, magkano ang presyo? Ayan, pang wedding na nga yata yan. Eh. Ayan, gumawa kasi ako parang dummy cake. Dummy cake. Pang wedding yan, kasi wedding nagtutupahan na Morris yung concept. Mga bibe. Yung range ng cakes ko, katulad nito, caramel, pag customized kasi, kumbaga, ang customized cake, pinakamababa nasa 1.5. Yeah, 1.5. Tapos yung cupcakes, mga regular cupcakes without any customization, walang mga toppers na special. Ganto lang po. Mga ganito lang kasimple. Mga 65 each po yan. 65 pesos each. Tapos, aside from cakes kasi, gumagawa din po ako ng parang pasyalubong, parang pang mga pasyalubong na delights para sa pamilya. Meron din akong custard cake. Ayun, Kasi yung traditional na lasa nung minsan mga panaderya. Oo. Yun, custard cake. Tart. Tapos may tarts din po Tart. ako. Mga tarts. Since customized cakes yung pinaka-service ko, what I do is that every week, may tinatawag akong clean as bake shop day. So, every Friday, Saturday, or Thursday, Friday, Saturdays, meron akong bake feature of the week. So, from yung bake feature of the week, yung mga tao, mga customers, pwede magbili na kahit patingi-tingi lang, kunya isang pirasong custard cake. Sa dalawa. slice cake, pwede po. Hindi pa po ako hindi. nakakapag Hindi pa ako nakakapagsubok na mag-sliced version ng mga during bake shop days. Yung parang assorted sana, no? Oo. Maganda yun. So far, yun yung mga ino-offer ko. Pagdating sa regular cakes, ang pinaka-minimum chiffon cake ko, minimum nasa 1,450 mocha chiffon. Pero size 8 round na po, 8 by 2.5 round na Ito po ba yun? Ganitong Opo, size? ganitong size po yun. 8 by Yun. Yung, meron ako regular na caramel, nasa 1.4 ba? 1.5. Yun. Tapos yung chocolate cake, nasa 1.570 naman din yung ano. Nagdedication din po kayo? Nagde-dedication? Dedication, opo. Oo, like, ilan words po yung... Mga basic lang, mga happy birthday. Oo, yung mga Kasi 3 words, mga happy three- birthday, tas yung name. Tapos name. Opo. Tapos pag may mahaba naman, kaya hindi ko kaya, sabihin ko sa client, gusto nyo ganito na lang natin, itopper na lang natin. Oo. Tapos itutusok na lang para ano. Yan, pro dire-dire. Pinoy, Parang oh. pro Pinoy. Opo. Mm.
Anong pinaka-sellable na flavor ng cake? Caramel po, sir. Caramel and the moist chocolate cake. Red velvet. Popular, all-time favorite talaga yan. Yeah po. At saka yung velvet. Red velvet. But ako, I like the carrot cake. Eh. Yes, carrot cake. Carrot cake, for the time being, I was not able to compute yung final price for carrot. Medyo mataas kasi yung cost ng Yung carrots carrot ngayon. cake, Kaya talagang tinanggal ko muna sa menu. Mahal nga yung carrot. Mahal ngayon ang isang Eh, pirasong kasi ini-import pa nga yung carrot ngayon. Yeah. Kaya hindi ko magawa ng carrot cake. Saan po ito available na platform? Sa Instagram and FB, Kilinas Bake Shop, type lang po, Kilinas Bake Shop, tapos you will be led to the business page. May Escaparate din po. When you visit our website, escaparate.com.ph, type nyo lang po Kilinas Bake Shop. Nandun po yung link para po makapag-order po kayo ng mga regular cakes na offered po na. Diba? Escaparate day to day. Yes, Escaparate. Looking back, are you happier now than when you were working with the bank or with the BD. Yes. Yes. Although I appreciate naman kahit anong journey, kailangan ma-appreciate natin. Pero pagiging baker, ibang fulfillment kasi bukod sa ikaw hawak mo, hindi dahil sa hawak mo yung oras mo eh. Pero it's something na I discovered na pwede pala ako gumawa ng cake. Tsaka nasa bahay kumikita. Nasa bahay, kumikita. Yeah. Saan po ba yung mismong address ng... Ang location po namin is Makati po. Sa Sa Makati. Lang. Makati. Yes. Oh. Malapit, very accessible yung location po namin. Hindi siya sa loob-loob. Malapit lang ho, along EDSA. Madali lang po kaming matuntunan. When you order, we give the specific location po kung paano po kami ma-reach out. At the moment, meron ka bang mga resellers? Wala pa po. Wala Wala pa po. pa. Kahit sa cupcakes, ma'am? Sa cupcakes, wala pa eh. Wala pa. So why don't you invite our viewers and listeners na pwede ka naman pala, pwede rin naman sila mag-reseller Resell. sa... Yung mga interesado po mag-resell ng mga baked goodies, baked desserts, please contact Kilinas Bake Shop. Kontakin niyo po ako para po makapagbahagi po kayo ng ibang produkto para pagkakitaan din po. Mas okay po ba yung medyo malapit sa Makati para... Kasi cake to baka sa biyahe, Pag matagtag. sa cakes kasi, ang biyahe niyan, unless personal pick-up, maalagaan mo talaga yung pag-carry. Pero pag cakes kasi since ito kasi via car usually para protektado. Para hindi... Para hindi masisira, ganun. So, yung mga resellers natin, mga ilan po ba yung pwedeng maximum orders na pwede nilang kunin? Pwede naman kung ilan ang makakaya nila. Pero usually pag mga cakes, customized cakes, o kaya regular cakes, para po ma-maintain din po natin yung quality. Siguro minimum kaya kahit 5. Kahit 5. Kahit 5. Kunya sa isang araw, ganun. Pwede ako kumuha ng 5 cakes, di-deliver ko kasi kailangan ko mag-resell. 5 pwede. Opo. Meron na nyo po ba na future na figure, parang naiisip nyo na rin po ba na nasa mall na rin yung mga breads natin? Ay, gusto kong maisipan ng gano'n. O, sino pang Sa di gusto future. na future na you have your own location in the mall, tapos mas mapupuntahan pa ng mga tao, gano'n. Tapos may offer ka rin coffee, mga gano'n. I think yung unahin natin, May, magkaroon ka muna ng bake shop in your place. Para nang sa ganun, later on, you can branch out. Di ba? Kagaya nung araw, ilan lang ang sikat na bake shop nung araw. One of them was called Deluxe. And then there was another. Red Ribbon. Hindi, wala pa. Johnny's. John. Dalawa lang yon. Nagko-compete. Johnny's and then... Goldilocks. Goldilocks. Meron pa isa, kaya lang hindi masyadong malaki, Mercedes. Mercedes. Maliit lang. Doon sa may EDSA.
So ngayon, ang dami na, naglipana na. Ayun. Even yung mga gumagawa ng bread, ang dami na rin. Kahit sa bakery nga, meron na din silang ino-offer na cakes. Yung as in, ano lang, sa kanto-kanto lang. Oo, meron na rin. Ayan, yung sa ano po, sa mga presyo ng box of 6 at 12 ng ating cupcakes, magkano? Ang presyo ko kasi ng cupcakes, by piece ko na lang siya ginagawa. By piece pa rin, 65. 65. So, ang order is by a dozen. By a dozen. Kasi- But cheaper by the dozen. Cheaper by the dozen. So, parang doon. isang dosena, 60 na lang siguro. Nasa pag-usap yan ng customer tsaka. Pero meron, bukod po dun sa LDR na ano natin, na concept natin ng pag-surprise, meron pa po ba na mga diskarte ang ating store para makilala pa? Bukod doon, bazaars. Bazaars. Mga bazaars. Sumasali po kami sa bazaar kung anong, kunyari, ang mga nasalihan din namin. Last year was the World Trade, yung Globe, Yabang Pinoy. Yabang Pinoy. Yabang Pinoy. We participated there. Usually sa mga bazaars. Sa Escaparate din. Ayun. So, natutulungan ka na ng DTI. Yes po. Opo. Kasi, DOST. DOST hindi pa po. Hindi pa. Well, pag nag-expand ka, you need DOST. Yung mga Kasi machines. papahiramin ka dyan ng mga machines. Oo. Opo, yun sana. Kasi yung DTI po, graduate din po ako ng kapatid mentor meeting. KMME. So, through DTI, dito ko na-discover yung Escaparate. Sa DTI, I was part of the KMME, Kapatid Mentor Me program. And then, through DTI, dun ko nakita na-discover yung Escaparate. Ayun. Kaya hand in hand. Yung Escaparate kasi, it's a platform na talagang Filipino products lang ang Locals. kinikerry. Mga local. And that is very consistent with our advocacy. Yes. Na i-promote natin yung mga MSMEs. Pro Pinoy. Diba? Pakinggan kaya natin muna yung ating mga Comments ngayong umaga. viewers, yung mga comments nila. Yes. Kung talagang nalalaway na sila. Tamis na. Pati si Andres, syempre. Go, Andres Bonifacio Jr. Yes! Good morning, Kong Butch and Miss Joanna! Galing kay Erlinda Bachelor. Ay, nako, belated happy birthday sa'yo, ha? Julio Luna, Kang Lederas, Jejo San, Alan Piemonte, advance happy birthday, Jezreel Maranan, Charis Gamis, Sarte de los Santos, Marla Balauro, Babay Sot, Caroline, Mustera Mendoza, Joanna, Jessica Joy Laguera, Norilyn Estremera, Armin Nebueloso, Malu Tamonan, and Redmond Pangapalmea. Sabi ni John Amay Taguna, good morning Pro Pinoy, happy Thursday po. Manifesting, mapili po na matawagan. Ana Dizon, happy morning mga ka-Pro Pinoy watching from Gaban City. Kang Laderas, noon po nagtitinda din ako sa harap ng bahay po namin. Kaso, na-bankrupt dahil sa pandemic po. Sana mabalik ko pa in God's will. Nako, sana po mabalik po kayo. Mahal siguro ng puhunan ng cakes. Pero worth it naman po. Nako, mamaya abangan natin kung magkano naging puhunan ni Ma'am Olga Susana. Ang gandang business po ng cakes. Kaso, kasi hindi masisiro araw-araw may birthday po. Ayan, nako, lalo na pag November, ang daming magbe-birthday. Hello, Attorney Alovea, Girlie Castro, pangarap ko din yan, kaso di talaga yan para sa akin. Watching from Bicol, wag mo nang pangarapin pag hindi para sa'yo. Mangarap ka ng iba. Lara May Labanza, good morning po, always watching from Capiz. Nako, ang dami away po, matawagan. Teresa Toldoya, nakakatakam naman po. Iba't ibang klase ng kakanin. Watching from Macabebe, Pampanga. Ako, dami talaga nating watcher ngayon. Yan si Sura, mahirap magpa-deliver ng cake. Paano po nasisiguro na okay pa rin ang design at hindi sira pag dumating? Naku, konsepto ng marami, no? Yan. Mike po. Via car at saka yung trusted delivery service ang usually ang ini-employ din namin
trusted delivery service para po yung cake dumating ng Protected. Okay, ayan. Joshua and Daya, wow, nakaka-crave naman po yan. Irene Cervantes, ang sasarap naman ng mga cake, ang cute ng pagkakagawa. Ayan ang ating mga komento. This Thursday morning, Webes na! Back to Studio 2 sa Kombucha and Binibining Joanna! Meron din po kayong package, ma'am, yung bento cake and then cupcakes. Bento cakes, isa lang po yan sa mga bala ko pang gawin. Nakakita na ako ng konsepto kung paano siya ipapackage. Kasi nakita ko nga na maraming mga nag-order ng bento cakes. Kasi gusto ng iba parang medyo maliit lang. Yes. Oo, Hindi mauubos. Hindi mauubos yung tsaka parang personalized. Yes. Yun naman po. Isa sa mga naka-line up pong mga ideas. Yun yung maganda lang sa business ng ganito. Kung anong maisipan mong bago, pwede mong gawin. Yun ang nakaka-excite sa pagnenegosyo ng pagbe-bake. Yan. Meron po bang mga challenges, lalo na ng pandemic? Ano po bang natin? Nung pandemic, ang pinaka-challenge was yung delivery service. Pero so far, sa totoo lang, mas may nag-order nung pandemic. Mas mabenta. Marami ang benta. Kasi siguro, very limited yung mga options of the commercial bake shops. So, at least, yung pagdiretso nag-order sa'yo, alam na safe din kasi ikaw lang nag-handle. And kaya, okay naman po yung nung pandemic. Yung pagbe-bake nung pandemic. Tuloy-tuloy pa rin. Tuloy-tuloy pa rin. Kapag, Hindi naman kasi titigil yung kain. Yes. tsaka yung Lalo na birthdays. Kahit may pandemic, hindi mo mapupospone yung birthday. Hindi mo rin. Anniversary. Yes, lalo. Diba? Oo, laging may cake. Di ba ma'am, sabi nyo kapag mag-order, kapag customize, kailangan 5 days or 10 days ahead. Paano po kasi everyday may nagbe-birthday so hindi sila pwedeng... Unfortunately, yun, kailangan natin ma-decline. Kaya bukas na. Dinedecline. Oo, hindi talaga hindi talaga magagawa. Kasi pagbe-bake ng cake, hindi rin ura-urada. Unlike siguro sa commercial, meron silang mga blast freezers or they can really make it quick. Pero pag home-based business po kasi, may oras po yung paggawa ng cake. Yan ang explanation. Ayan. Mayroon pa po ba tayong mga hikwento pa? Wala naman pong other stories to tell. Pero yun lang, yung sa pagnenegosyo, patuloy nyo pa rin pong tangkilikin yung mga home-based businesses para po we will be able to sustain. And we are sure na may quality din po yung mga ginagawa namin versus the commercial ones too. Yun lang naman po. Ayan. Puntahan muna natin ang hulaan mo ang kapital ko kay Andres Bonifacio Jr. Yes, dahil 2,400 pesos na ang pwedeng mapanalunan dito. Ang ating lucky caller ay manggagaling from Candelaria, Quezon, Joshua and Daya. Magandang umaga sa'yo, Joshua. Magandang umaga po, sir. Palakas lang. Okay, Joshua, palakas lang ng boses, ha? O, sige na, Joshua, hulaan mo na ang kapital na ginamit nila Ma'am Melanie sa kanilang pagsisimula ng Kilinas Bake Shop. Sir, mga 30,000 po, 30,000. 30,000 pesos! Makuha mo kaya ang 2,400 pesos? Joanna, itanong mo na. Miss May, magkano po ang paunang kapital? Ako kasi nagsimula, given na may oven, meron ng mga basic things. Pero kunyari gusto mo magsimula ng mag-bake, may mga ibang paraan ngayon ng pagbe-bake. Sa 10,000, meron ka nang mabibiling oven on with the basic ingredients. At saka, pag nagsisimula, whatever resources you have,
i-maximize it muna. Hindi yung kailangan maging perfecto Bongga. kagad o magbongga kagad. Kung anong kaya, yun ang ano. Okay, nung nagsimula ka, Magkano? 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 Kung ako, sa ingredients po ako ingredients lang po Nag-invest, yes. invest. Magkano So, lahat? sa ingredients, pwede ka na magsimula. Ako nagsimula, 3,000. 3,000. Nahulaan ba? Hindi. Sir Kong! Sumobra ng 3,000 versus 30,000 pesos! Ako, Joshua, tawag ka ulit. from Joshua. Candelaria, Wait, may Quezon. sasabihin. May Aba, sasabihin. Yung zero naman na sumobra, bali wala yun, di ba? So tama ka pa rin, 3,000 eh. Ay, Hindi pwede, ano? Layo. Pero, first time ba ng Candelaria, Candelaria? Quezon? Quezon. Yes, sir. Okay. Tan, Dahil tan, tan, tan. from Candelaria, Quezon ka, at dinaanan kayo ng bagyo, ay, opo. bibigyan kita ng 1,000 pesos. Kasi first time from Candelaria. Yes po, yes. Alam mo, I'm trying to encourage na itong ating programa ay marinig sa buong Pilipinas. Every town, every barangay in the Philippines should hear this program kasi yung programa na ito ay para sa inyo. Yes. Tama. Ayan, 7,100 islands sa buong Pilipinas. Tigi 1,000 kayo pag kayo kauna-una at tumawag dito sa hulaan mo. Ang kapital ko. Back to Studio 2, Sir Combush and Minimining Joanna. Quezon City, hindi na po Hindi na po pwede. Lagi na kayo. Madalas. Baka yung iba naman, taga Quezon City, sabihin lang, taga Quezon Province. Hindi ba? Hindi dapat po maging Hindi totoo dapat, tayo. Oo. So, ayan ma'am, hindi pa. I-promote po muna natin syempre ang Escaparate. Sa mga gustong magsimula, magkaroon ng idea tungkol sa pagnenegosyo, visit escaparate.com.ph, yung website po namin. Doon po makikita nyo po yung mga stories ng mga nagsimulang MSMEs. And may mga produkto po doon, usually po mga local products. And may mga suporta po kayong makukuha mula sa mga admin, staff, lalo na kay Miss Jo, Sir Joey Bermudez. At talagang rooted po sila sa pagtangkilik po ng mga home-based businesses, lalo pa yung mga produktong Pilipino. Ayan. Ayan. Kung wala po silang access sa online, meron po bang cellphone number if ever gusto nilang umorder through phone calls? Pag phone call po, minsan kasi although preferably kasi website, pero may phone number po, isasabihin. Oo, sabihin mo. Number is 0905-517-5872. Repeat it, but dahan-dahan lang. Ay, okay. Kasi baka kumukuha pa sila ng Papel, tsaka ballpen. Okay. Contact Kilinas Bake Shop. Cellphone number 0905-517-5872. Ayun. So, if you want customized, Gift cakes. kung gusto nyo bumili ng cake para sa wedding anniversary nyo, Yes. sa birthday, kahit Sa- anong celebration, Oh, graduation. anniversary ng mag-boyfriend at mag-girlfriend, Oo. pinakamasarap na cake dyan dito sa Kilinas. Kilinas. Bake Thank Shop. you po. Ang ganda din ng packaging nila. Ito po yung inyo. Kayo nag-design. Sa ano po? Sa Di baking makita supply store po. Okay. Ilan po, gaano po katagal ang ating shelf life, ma'am? Kapag cakes po, preferably, meron akong parang notification usually naka-attach po dyan na you enjoy it immediately as much as possible. Kasi syempre, nag-travel din po ang cakes. Pero if you keep refrigerated, 4 to 5 days po. 4 to 5 4 to 5 days. Yung mga cakes ba natin, nilagyan natin ng preservative? Or Wala po. Naka-indicate din po dyan sa Wala, no no? preservatives. Apo. Ano pong pinakamalaking size? Di ba ito po ay 8 by 2? 8 by 2.5. 2.5. Pinakamalaki po na kaya natin ay? Pag ma-customize, nakagawa na rin po ako ng 12. 12 yung pinakamalaking. 12 round. Kung gusto lang regular cake na 12, yun ang, pwede naman po yun. Ayan. Nasa magkano po yung benta nyo nun?
kailangan ko pong open muna. I-compute Wala pa pa. po, wala po. Hindi naman kasi standard yung ano niya eh. Oo. Parang trinry lang. Okay. Yung mga ano po natin, packaging or mga set na ibebenta sa holiday season. Stay tuned lang po visit our FB page and Instagram, Kilinas Bake Shop. Later on po, we will feature yung kung ano pong packages namin for Christmas. As of now, we are still lining up po kung anong pwede namin may offer po this Christmas season. Ano po yung cake na yun? Pang Christmas din po ba yun? Nasa cover photo ng Facebook. Ayan, yun nandun. Yan po. Oo. Yan yung mga customized cakes po na nagawa ko na po. Ayun, Apo. makikita sa Facebook. Yan. Kaya makikita po dyan, kahit pambata, ang pinakamatanda ko pong customer was 100 years old. Wow. Opo, 100. Natutuwa po ako pag lalo ako nakakapag-bake ng mga 80, 85, 98. Senior citizen, may discount ka na rin. Ala. 20%. Pwede na rin siguro. Ba, talagang patas yan eh. Nasa batas po. Yung 100 po, 100 years old po na yun, taga Makati. Yes, taga Makati po. Ay, Opo. saan pong street ulit ang Kilinas para sa mga gustong pumunta? Ang street po namin ay 2654 Agutaya Street, Barangay Pinagkaisahan, Makati City. Pinagkaisahan. Ayan. Mahalagang payo po na pwede nating ibigay sa mga gusto ring magtagumpay sa negosyo. Sa mga nais magsimula ng negosyo, kung meron kayong concept or idea, pursue whatever you would like to pursue kasi hindi natin masusubukan hanggat hindi niya po nasusubukan ng pagnenegosyo. Minsan, kung nandun na tayo, let us remember also to have a time frame. Huwag natin kalimutan maglagay ng timetable kasi minsan nakaka-overwhelm ang excitement natin pag meron tayong idea sa pagnenegosyo. So, bigyan natin ng sarili, kailan ka natin susubukan to, 2 taon, 3 taon, o kaya 6 na buwan lang, ganon. Tapos, pag nagne-negosyo, continue to upgrade and update ourselves kasi importante din po yun. Tandaan din po natin magdasal kasi kailangan po natin yun para maging matibay ang loob natin sa pagnenegosyo kasi marami po talagang challenges ang pagnenegosyo po. At ito, talagang napaka-importanteng tao ito, kilalang kilala. Ang pangalan niya ay si Vic Lima, nagtatanong, magkano raw ang cake para sa mahal ko? Binasa ko lang, ha? Hindi ako Kanino po yun? gumagawa ng storya. Siyempre, pag anong utos ni Vic, babasahin ko. Magkano nga raw ba? Ay, anong order po? Anong flavor po, sir? May team po ba si sir na ano? Kung regular cake. Kung ganito po, mga 1,570. Caramel cake. Yun. Vic, 1,500. Pero Ayan. kung senior citizen ka, meron May 20% discount. discount. Pag-uusapan daw yan pag ganyan. Ayan, ma'am, kayo po ba base sa experience nyo, ilang buwan or ilang araw nyo inaral yung sa icing po? Kasi ang dami yung mga variety ng design eh. Nagsimula ako sa pagka-cupcakes. Siguro practice, mga taon din po. Mga 1 year siguro pag madalas mo na practice. Practice makes perfection. So, kung madalas mo nang gawin yan, it's just routine eh. And then, siyempre, sa dalas mong gagawin yan, alam mo na kung anong idadagdag mo, anong ibabawas mo. Like, there's a lot of people na ayaw nila na masyadong matamis na cake. Yes. Di ba? Ang gusto nila yung tamang-tama lang. Tsaka like yung chocolate, if you want the taste of the chocolate to be overwhelmed by the sweetness, hindi na chocolate ang lasa kung hindi asukal na. Oo. Kailangan Expunge na andun yung mapait-pait na lasa ng chocolate at malinamnam, yan ang tunay na chocolate. Yes. Tapos moist siya. Yan, moist. Ang babaguhin nyo na yung may Yung may cacao butter. cacao butter. Pag ginamit niya ng Kasama yung flour. tawag Tableya. nito, tableya. Nako, malinamnam na yung cupcake mo. Everybody will
will look for it. Tsaka You hindi- will become very popular because of your chocolate cupcake. Moist chocolate Pwede cupcake. natin dalag sa flavor, tablea. Ah, Oh, okay. mamaya, tanungin natin si Andres. Tablaya Baterol. Maraming salamat po, ma'am. Thank you din po sa opportunity Thank you, po na to. Ning. Thank And you. it's really it's really a fruitful day kasi napakaganda ng ating topic na pag-usapan natin, and I'm sure gagawin kang model ng ating mga viewers and listeners na gusto rin magkaroon ng bake shop. Yes. Salamat po. Tsaka, You did not start with a big bang eh. tama. Nagsimula ka lang muna sa mga cupcake. In fact, maliit na cupcake yung sinisimulan mo eh. Saka ka lang gumawa ng giant cupcake. Cupcake. Opo, giants. Small steps po. So, napakalaking contribution mo yan sa ating society. Imagine mo, you become the model at ikaw ang gagayahin ng marami kung paano magsisimula ng negosyo. Na ang puhunan ay 3,000 pesos. Maximize kung ano yung mga resources na meron. Tama. Maraming salamat po ulit, Ma'am May o Melanie Baldaviso. Thank you po. Thank you din po, Pro Ay. Pinoy. Salamat po. At Pro-P Netizens, laway nakapaghatid kaalaman at inspirasyon ng kwentong hatid ng Kilinas Bake Shop ni Miss Melanie Valdeviso. Bukas, tuloy-tuloy pa rin tayo sa pagpapakilala ng mga naiibang stories of nego success. Kung saan ang galing, produkto at sipag ng mga Pinoy ay tunay na namamayagpag. Ako pong muli si Joanna Luna, ang inyong kabalitaan sa mga pinakabagong pwede ninyong pagkakitaan. Have a safe Thursday morning, Barangay Radyo 1. Ako naman si Congressman Boots Pichay. Di kami titigil sa pagsuyod sa buong mundo ng mga kwentong kapupulutan ninyo ng inspirasyon, tips at teknik sa pagninegosyo. Lagi ninyo kaming samahan, Lunes hanggang Biyernes from 9 to 10:30 in the morning, exclusive sa DCMA Radio TV. Dito, Pinoy ang angat. Dito, Pinoy ang sikat dahil tayong lahat ay Pro Pinoy!